Hi po! Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-analyze ng mga seasonal items. Ngayon, ipapauna ko lang sa inyo na ang alam ko lang dito ay theory dahil hindi ako fan ng mga seasonal items, okay? Meron ako mga kaibigan na seasonal items yung ginagawa nila. Ang ginagawa nila is around July, mag-heavy sourcing na sila. Tapos ay papadala nila bago mag-October. Tapos, doon lang sila magbebenta actually. Puro seasonal lang, puro toys, mga Christmas items, mga ganyan. Tapos, hindi na sila ulit magbebenta the rest of the year. So, pwede nyo namang gawin yon. Ako lang kasi, hindi ko type, gusto ko na mga evergreen items. Pero since it's something na pwede ko naman kayong tulungan, then why not? Kaya ako ginagawa tong update na to. Ngayon, gusto ko munang matutunan nyo kung paano mag-distinguish ng mga true na seasonal items sa sa mga hindi talaga seasonal item. Okay? Kasi pwedeng kung maalala nyo yung sales rank chart, 'di ba? May pinakita akong seasonal items. So minsan yung chart ng isang item sa Amazon magmumukha siyang seasonal, pero kung titingnan mo siya as a whole, hindi talaga. So para mas maintindihan yung ibig ko sabihin, so punta na tayo sa screen ko. So, ito tayo sa screen ko and then ito meron tayong mga 4 na example, 'di ba? Ayan. So, sure ito makikita niyo na this is true seasonal item kasi nga Christmas tree. Alam niyo naman, 'di ba, nagki-Christmas tree lang naman ng tao around December, 'di ba? Yung mga mga bare months, parang ganyan. So, makikita niyo na regular ito talaga. Pero kunyari itong isang to, makikita niyo na meron yatang seasonal trend dito around parang March, tapos dito around September. So, parang kung titignan nyo lang na ganyan, mukha siyang seasonal, okay? Ito ring isang to. Makita nyo mukha siyang seasonal, okay? Pero hindi lang naman kasing sales rank chart yung kailangan nyo tignan, di ba? Kunyari dito, itong product na to, malamang tumataas yung sales rank niya kasi it's each time na yung Amazon nawawala, di ba? Kung maalala niyo yung orange ay Amazon. So each time na pumapasok si Amazon, bumababa yung sales rank niya. 'Di ba? Tapos each time na nawawala si Amazon, so tumataas. Bakit pa kaya? Aside from Amazon kasi itong isang to, 'di ba? Parang hindi naman palagi nangyayari, but dito parang ganon. Another thing na kailangan yung tignan, aside from dito sa Amazon is teka lang, balik tayo dito. Ayan. Tinataasan nila yung presyo. Nakita nyo? Ayan o. 'Di ba? Yung presyo ng item, kung tatanggalin natin tong ibang mga charts, sandali, wag yung buy box. Wag din yung Amazon, itong mga new third party na yan. Okay. Kung makikita nyo, yung presyo niya ay tumataas. Oh, sorry. Mali pinatay ko. Ayan. Ito pala. Ayan. So, ayan, 'di ba? Kung makikita nyo, yung presyo din niya ay tumataas. Dahil nga wala yung Amazon, tumataas yung presyo. So, naturally, yung mga tao, parang ayaw nilang bumili. Hindi lahat ng tao gustong bumili ng ganong kamahal. Lalo na kung naalala nila na dati $24.99 lang to, tapos ito ngayon $51.95. Parang syempre ayaw nila, 'di ba? So, yun ang nyo, kailangan yung ispata. Tingnan niyo mabuti, okay? Check things all together. Wag yung sales rank chart lang, wag yung iisang data chart lang. Tingnan nyo siya as a whole, okay? So, ayan, kagaya niya, 'di ba? Mukhang seasonal yung chart kasi tumataas, bumababa. Pero hindi rin naman siya regular, 'di ba? Ito bandang ito, November, 'di ba? January yan tumaas siya, tapos dito hindi naman January, February. Dito tumaas siya around March. So, pagka hindi mo siya tinignan as a whole, magmumukha siyang parang may season yata to. Pero ang totoo niyan, wala. Okay? So, tandaan niyo yun kasi pwede kayong maloko diyan. Akala nyo seasonal yung bagay pero hindi pala talaga. So, look at the chart as a whole. Okay? Especially kung mga product na ganito, 'di ba? Kung hindi nyo alam kung ano yung St. Patrick's Day, kunyari, hindi kayo taga-America or hindi kayo masyadong mahilig sa mga American things, sa mga hindi kayo exposed sa American culture. So, pwedeng hindi nyo alam kung anong St. Patrick's Day. Pero itong bagay na to, meron siyang seasonality, okay? Dito, hindi lang halata, 'di ba? Hindi super obvious. Pero makikita nyo rito na may mga times na talagang bumababa siya, 'di ba? Around March 'yan, 'di ba? Kasi St. Patrick's Day na 'yan, it's a holiday na sineselebrate yung mga may Irish descent, yung mga may dugong Irish, okay? Na nasa Amerika. So 'yon, sineselebrate nila every March kung di ako nagkakamali. So Google natin ha, St. Patrick's Day. Okay, yan. Tingnan natin. Okay? So, yan, di ba? March 17. So, around March, papalapit ng March, yung mga tao, naghahanda na sila for St. Patrick's Day. Okay? So, makita niya may seasonality, di ba? Ayan, nakita niyo March. So, pwede niyo rin palang i-verify seasonality ng isang product. I-google niyo pag may nakita kayong ganito. Okay? Makita niya, ayan, di ba? So, ngayon, paano niyo i-estimate kung ilan yung items na dapat yung ibenta? So, ito, again, dives into speculation. Okay? Heavy speculation ito. So,
Una, 'di ba, kung maaalala ninyo, 'di ba pwede mong i-estimate kung ano yung sales ng isang bagay based dun sa sales rank niya. So ang gusto ko ipakita sa inyo is kung ilan yung mga kung ilan yung mga nagiging sales rank niya saka nagiging sellers niya. Basically, kunin niyo yung mga sales equity ng bawat spot kung saan siya nasa baba. Okay? The more you can average, the better. Okay? So, kunyari ito, tingnan nyo to ha. So, kung pwede nyo kunin yung range, teka lang, balik tayo ron. Medyo hindi ko nakakuha. Ayan. Yan. Kunin nyo yung range na pababa siya hanggang, hanggang doon sa gitna niya. As much as possible, okay? Again, this is speculative, okay? Pero as much as possible, kunin nyo yung range mula nagsimula siyang bumaba talaga hanggang sa pinakababa. I-try nyo iwasan yung pataas na siya. Okay? Hanapin yung pinaka-peak niya kung pwede. Tapos, kunin nyo yung sales equity dito. So, kunyari ito, ano yung lowest point nito? 1,112,034. Okay? So, punta na naman tayo sa Jungle Scout. Okay? Jungle Scout Sales Estimator. Okay? Tapos, United States. Okay? Tapos, ito ay anong category yan? Teka lang, tingnan natin. Ano yung kanyang mahiwagang category? So, clothing, shoes, and jewelry. Okay? Tapos, ano yung nakuha natin kanina na, na isang sales rank niya? Yung pinakamababa, 112. So, hindi naman to exact science, so okay lang. Pero the lower na makukuha mo, mas maganda. So, 112,034. Okay? So, 112,034. Okay? Check natin. Calculate. Okay, so 240. Tapos dito, ilan yung sellers niya nung time na yon? So, yung pinakamataas na rin kunin natin, 2. Okay? So, 240 divided by 2. Kung papasok ka, then divided by 3. So, 240 divided by 3, 80. Okay? So, pwede mong i-assume na pwede kang makabenta ng up to 80 units niyan. So, kung ikaw yung tipong seasonal na magbebenta, so, pwede mong gawin yan. So, based pa lang dun sa nauna mong sales equity na nakuha, pwede ka nang mag-estimate na, okay, sige, hanggang 80 units yung pwede kong i-stock nito para mapaubos ko. Kasi mahirap yung may sobra, di ba? Yun ang mahirap sa seasonal. Pagka may sumobra, pag may hindi nabili, so pwedeng, hindi siya bumenta na ever or hanggang sa susunod na season. So, pwedeng dun ka malugi. Kaya, pagdating sa seasonal, hindi ka pwedeng magbenta ng super dami. Kailangan, mas konti or sakto lang. Ako ideally mas konti parang gano'n yung ibebenta ko para siguradong mapaubos ko bago matapos yung season, okay? So kung 80 yung nakuha ko diyan, ang gagawin ko is sa mga 40 lang yung kukunin ko. O kasi conservative ako, usually hinahati ko siya para lang sigurado, 'di ba? Kasi malay natin kung may mga pumasok na iba this time. Tapos, para mas maging accurate siya, wag isang data point lang yung kunin niyo kundi kung pwedeng mas marami. Okay? So kunyari dito, hindi ko na pupuntahan kasi trinay ko kanina na-record ko to. Ayaw na akong anuhin ng Jungle Scout, gusto nilang gawin ko to So, hindi ko na siya gagawin, okay? Pero ganito na lang ha. So, kinuha natin yun nandito kanina, 'di ba? Tapos kunyari kinuha niyo yung sales equity banda rito, tapos nakita niyo one seller, 'di ba? Tapos kunyari siya 240, kunyari lang 240 sales per month. Din siya kunyari, okay? Pero one seller lang. So plus 1 equals 120, 'di ba? So dito ang sales equity niya ay 120. So, plus 1, 2, 0. Tapos, dito ulit, kukunin ko ulit yun nandito. Tapos, kunyari lang, dito, ang nakuha ko naman na sales equity ay, kunyari, 2 sellers yan. Tapos, ilan to? Bale, 200. So, sabihin na natin yung estimated sales yan, mga, siguro, nasa 150, parang ganyan. Tapos, sabihin natin 2 sellers, so plus 3. So, 50 lang yung sales equity dito. So, plus 50, di ba? Tapos, dito ulit, kukunin ko ulit dito. So, dito naman, sabihin natin, kunyari, lumaki. Kunyari, nakuha kong sales equity ay, parang 230 divided by 3. Ayan, 230 divided by 3. So, or 240 na lang para madali. Okay, kunyari dito, 240 ulit divided by 2 sellers plus 1. Di 3 divided by 3, di ba? Di 80 ulit dyan, di ba? So, plus 80. So, ang total na nakuha ko ay 330. Tapos, ilang points yung kinuha ko, di ba? 4. 1, 2, 3, 4. So, di-divide ko yan by 4. And then dito, pwede ko nang i-assume na, na pwede akong magbenta ng up to 82 or 83 units dito. But again, estimate lang ito. So ako ay magiging mas conservative. Kalahati lang yan yung kukunin ko. So yun lang naman yung insight na mabibigay ko sa inyo about about these seasonal items. So ako, ang recommendation ko is mag-gain muna kayo ng experience sa mga evergreen items. Evergreen meaning yung mga items na bebenta any day, anytime nang walang season. Okay? Bago kayo mag-focus sa mga sa mga seasonal items.
Kasi syempre, kung seasonal, medyo mas maraming analysis yung gagawin. And kung anyway, na gusto nyong gumawa ng seasonal na mga sales, so dapat June pa lang or July, nagsisimula na kayo ng heavy na sourcing. Okay? Tapos, by October, dapat end of September na padala nyo na. Kasi kung di ako nagkakamali, October 15 siya, parang may email ka matatanggap. Tapos sasabihin niya na yung processing time ay magtatagal na. So, by the end of September at max, dapat, napadala mo na lahat ng gusto mong ibenta. Okay? So, syempre ito, ang binase lang din natin is yung pinakamababa niya, di ba? So, ito ay very conservative na numbers. Okay? So, pwedeng mas marami pa yung pwede mong ipadala. Ako lang kasi is I just tend to be more conservative, okay? So, yun ang akin, okay? Mas maganda para sa akin na magkulang, okay? Mapaubos ko tapos kulang kesa yung sobra yung binili ko tapos may hindi bumenta. So, siya rin kasi kakain ng profitability yung mga sobra na items, 'di ba? Kesa kung napaubos mo, at least hawak mo pa rin yung pera mo, 'di ba? At least na ibenta mo lahat. At least kumita ka talaga ng malinis. Kesa yung super dami tapos hindi rin napaubos lahat. So, yun lang naman ang opinion ko dito, okay? So, kung meron kayong mga tanong, alam niyo na kung saan magtatanong dun sa group. And that's it for this seasonal update. Okay? Sa next na mga videos, pupunta na po tayo sa mahiwagang mundo ng wholesale. So, I'll see you next video. Bye.